Una sa lahat, polis nag-viral matapos pilipitin ng kamay ng nakalitan niyang driver sa kapinusasan. Ano, nakamotor? Uy, yung senior na yan. Sir! Senior na yan. Nang iharap ang pulis sa isang presscon, nakapagsagutan pa siya sa Napolcom. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapugi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapugi kayo, sir. Ang buong detalye, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagong majority block sa Senado, pinakante ang Senate presidency. Welta naman ni Senator Alan Peter Cayetano, iligal ang kudetang yan. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Sorry na lang. Alam mo naman, sometimes you win, sometimes you lose. Marcoleta Pia Cayetano out, Erwin Tulfo in bilang bagong chairman ng Senate Ribbon Committee. Paano na ang sinasabing pasabog ni Senator Dante Marcoleta lalo't work from home daw bukas ang Senado? Malacanang, suportado raw ang pagbabago sa Senado. Ang makasaysayang pagpasa ng anti-dynasty bill sa Kamara. Pero sabi ng ilan, hindi yan totoong anti kundi pro-dynasty bill. At ang nakakadiri pero special na sangkap ng isang kakaibang kandila sa China, alamin. Kung ang grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian ang tatanungin, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod po yan ng sesyon sa Senado kanina na dinuluhan ng Solid Block 11. Or 12. Sorpresa naman kanina para sa lahat ang pagiging present bigla ni Senator Chis Escudero dahilan para makabuo ng 12 attendees sa plenaryo at mabuksan ang sesyon ng Senado. At ang kanilang first order of business, bakantihin lahat ng posisyon kabilang ang Senate presidency. Narito ang aking report. Surpresang dumating si Senator Chis Escudero sa sesyon ng Senado. Nagtayuan ang mga senador sa plenaryo at kinamayan siya. Agad umakyat sa rostrum si Senator Win Gatchalian para formal na i-resume ang sesyon ng Senado. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Sa katumayo si Senator Tito Soto at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Dito na inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senator Loren Legarda at maging acting Senate President. Itinalaga na rin ang mga bagong chairpersons ng mga komite. Nangyari ang mga yan sa ikatlong araw na no-show pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang majority bloc. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Pinaliwanag din ni Gatchalian na ang 12 na senador na bumubuo ngayon ng new majority ay may legal na basihan. Binase ang 12 sa 22 senators at hindi sa 24. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Kasunod yan ang pagkatago ni Senator Bato de la Rosa at pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President dahil base sa Senate rules, 13 pataas talaga ang numero para makapag-elect ng leader ng Senado. Sa kabila niya, nanindigan ang bagong majority bloc na kasamang nabakante ang posisyon ng Senate President. Si Senator Alan Cayetano, is he still the Senate President? Kasi acting Senate President lang si Senator Win. Can you clarify, sir? No, he's no longer the Senate President dahil dineclare na po all seats vacant. The Senator Soto
because of the quorum. Hindi po kami makapag-elect ng Senate President, so vacant po siya ngayon dahil you really need 13. 12 lang ho kami. Maging si Senator Ping Lacson iginiit na hindi na Senate President si Cayetano. Kwento pa ni Senator Erwin, hindi na masaya si Escudero sa ginagawang pambuboykot ng mayorya sa sesyon, kaya pumasok na raw si Escudero. Kasi sabi nga niya, iba ka na kasi yung pinaglalaban nila. Number 2, nakakahiya, yung sentiment niya, pareho sa sentiment ng solid Block 11, ngayon sa solid Block 12 na pareho namin na we have to work. Hindi yung being paid to protect someone. Si Senator Raffy Tulfo naman sinabing si Escudero ang nauna niyang sinabing gustong kumalas sa mayorya. May mensahe si Tulfo kay Cayetano. Sorry na lang. Alam mo naman, sometimes you win, sometimes you lose. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi nakatanggap-tanggap ang Senate impasse. Kapag sumusobra na ang political division at napipigilan na ang kanilang mandato na magtrabaho, kailangan na raw magkaroon ng tapang para unahin ang institusyon kesa sarili. Sa ngayon, sinabi ni Gatchalian na ang mahalaga, nagtatrabaho na ulit ang Senado. Ngayon, meron tayong functioning Senate. Ang gusto namin, bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabindi na legislation. So, kailangan magtrabaho. Wala raw pagtatakpan sa flood control scandal ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ng bagong talagang chairman nitong Senator Erwin Tulfo. Anya, lahat ng senador ay miyembro na raw ng komite at pwedeng magtanong kahit pa raw magsawa sila. Narito muli ang aking report. Sa pagkakaupo ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, muling nagbalasahan ang Senado. Pamumunuan na ni Senator Erwin Tulfo ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Pinalitan niya si Senator Pia Cayetano. Nireschedule din ni Tulfo sa Lunes ang bukas sanay nakatakdang flood control investigation. Hindi po natin pinakancel dahil gusto natin i-cancel. Kaya lang po natin minove kasi to give time, bibigyan po natin ng notice lahat po ng members ng Senate ngayon. Ayon kay Tulfo, inimbitahan naman sila sa pagdinig sana bukas pero bilang guest lang. Kaya sa kanyang paumuno, lahat daw ng senador, majority man o minority bloc, miyembro na ng Blue Ribbon Committee. Ito ngayon, yung bagong Blue Ribbon, lahat po kami members na para wala na pong question. Lahat yan, sila Senator Pia, sila Senator Marcoleta, they can all attend. Even former Senate President, now Senator Cayetano, can attend also. Iimbitahan din sa Lunes ang mga resource person na nauna nang ipinatawag ni Senator Pia. Kabilang dyan si dating House Speaker Martin Romualdez at ang umano'y 18 bagman ni Zaldico. Pero si Senator Alan Peter Cayetano nanindigang tuloy bukas ang kanilang Blue Ribbon hearing sa flood control scandal. May mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. Si Senator Rodante Marcoleta naman na kasama ni Cayetano sa Facebook Live, may patutsada. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Pinahiwatig din ni Cayetano na posibleng may ilang senador sa paksyon ni Gatchalian ang posibleng sangkot sa flood control scam. Maybe some of them have a reason na, mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Pero sabi ni Senator Erwin, wala silang tinatago, kaya lahat daw ng senador pwedeng magtanong, want to sawa. Wala po kaming tinatago. Iimbestigahan natin yung gusto nila mangyari. Sumama po kayong 10 sa Lunes, magtanong kayo hanggang gusto niyo po. Manawa kayo magtanong. I know Senator Marcoleta is gigil na gigil to ask questions. At dahil member kayo, makapagtatanong at makapagboto pa sila. Paano kung ituloy ni Cayetano ang pagdinig bukas? Ayon kay Tulfo, na-inform na nila ang mga resource person na sa Lunes na ang hearing. Sasabihin po ng ating osaan, ng ating security, cancel na po yan, bumalik na lang po kayo sa Monday. Bukod sa Blue Ribbon, Senator Erwin din ang chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Kay Senator Ping Lacson ang Accounts at Public Order and Dangerous Drugs. Kay Senator Risa Hontiveros ang Committee on Health, habang kay Senator Mig Zubiri ang mga Committees on Rules at Foreign Relations. Public Services Committee naman ang hahawakan ni Senator Raffy Tulfo. Finance Committee kay Senator J.V. Ejercito. Basic Education kay Senator Bam Aquino. Housing kay Senator Jesus Codero. National Defense kay Senator Tito Soto. Agriculture kay Senator Kiko Pangilinan. At Games and Amusement naman kay Senator Lito Lapid.
Ipinag-utos ngayon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na work from home ang pasok bukas sa Senado. Base sa abiso ni Gatchalian, walang nakascheduled na official business bukas ang Senado dahil daw yan sa pagbabago at pagbabakante sa liderato at mga miyembro ng mga komite. Sakop ng utos na work from home arrangement ang lahat ng opisina sa Senado. Sa kabila yan ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa isa ring memo na itutuloy nila bukas ang kanilang flood control investigation sa Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng pagkakaiba sa utos ni Cayetano at Gatchalian, narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kaninong grupo mas marami mayan? Common sense. It's 12 to 10. Si Senator Win ang may power ngayon to do something. Okay. Nagsalabas din si Alan, di ba? Pag sila pinapasok, mag-prayer vigil na lang sila. Total, di naman ang gusto nila. Sila magkapatid, mga madasalin sila, they pray. Medyo misteryo sa marami ang nangyari sa Senado kanina. Ang 12 senador nagdeklara po ng quorum at humulal ng panibagong mga opisyal ng Senado. Kasama sa mga hinalal ang bagong Senate President pro tempore na si Win Gatchalian na siya ring tatayong Acting Senate President. Kung ganon, paano na si Alan Peter Cayetano? Simplihan po natin. Unang tanong, aling paksyon ba ngayon ang mas marami sa Senado? Paksyon ni Gatchalian o paksyon ni Cayetano? At ano ba talaga ang quorum? Ang quorum galing sa salitang Latin, ibig pong sabihin of whom. Ito ang minimum na bilang ng mga tao sa isang meeting o isang proseso. Sa ngayon kasi, ito po ang bilangan sa Senado. Sa konstitusyon, 24 po ang mga senador. Pero isa ay nagtatago ngayon, si Senator Bato, at isa ay nakakulong si Jinggoy Estrada. Bale, 22 senators na lamang po ang makakaboto. At sa 22 na yan, 12 ngayon nasa grupo ni Win Gatchalian, 10 na lang nasa grupo ni Alan Peter Cayetano. So, paano mo bibilangan ngayon ang majority at ang quorum? 50% plus 1 ba ng 24 Senate seats? Kung ganun kasi, 13 senators yun. Or 50% plus 1 ng 22 senators na maaring bumoto? Kung ganun kasi, 12 lamang yun. Sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco noong 1949, sinabi po ng Korte Suprema na for purposes of a quorum, kailangan mo lamang ang mayorya nung mga maaring bumoto. Nag-walkout kasi ng session noon si nooy Senate President Jose Abilino at ang kanyang mga kaalyado nung kukwestiyonin ang kanyang integridad. Ang natirang 12 senador, dineklarang bakante ang posisyon ni Abilino at humalal ng panibagong Acting Senate President para ipagpatuloy ang sesyon. Ang sabi po ng Korte, sapat na ang 12 para ituring na majority dahil higit kalahati po yan ng 23 senators. Yung kasing ika-24th na senador ay nasa abroad noon at hindi na makakaboto. Dagdag pa ni Justice Jose Feria, ang basehan ng majority ay hindi ang dami ng mga silya o posisyon sa Senado, kundi ang dami ng mga maaring mag-participate ng mga senador. Pero tandaan din na maliit lamang ang margin ng botohan ng Korte Suprema sa kasong ito, 6 versus 4. Isa pang natitirang tanong, kung wala bang opisyal ng Senado sa plenaryo, kahit sinong senador ba ay pwedeng mag-call to session? Ito pa, dun sa Abilino versus Cuenco, ayaw sana makialam ng Korte Suprema dun sa pagpili ng mga senador ng kanilang mga lider. Pero ganun pa man, sinabi ng Korte na sapat ang bilang ng mga kalaban ni Abilino para gawin ang kanilang gusto, maging ito'y ang pagpapatalsik kay Abilino o ang paghalal ng panibagong Acting Senate President. Ito po marahil ang ginagaya ngayon ng paksyon ni Win Gatchalian na tinalagang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Hindi nila agad diretsahang pinatalsik si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, pero for all intents and purposes, pinalitan na po nila ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pati ang mga namumuno sa mga komite. Ang resulta, kung Senate President pa rin si Alan Peter, abay wala na rin siyang hawak sa Senado. Bago naman ang palitan ng liderato sa Senado, bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador na magsibalik na sa kani-kanilang trabaho. Ayon sa Pangulo, maraming kailangang gawin pero napupurnada. Dagdag pa ni PBBM na sa buong political life niya, hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang Senado. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. I'm afraid
whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves, and they haven't been doing much of a good job right now. Kasunod naman ang nangyaring palitan ng liderato sa Senado, sang-ayon ng palasyo na naaayon sa batas ng naging hakbang ng anilay bagong mayorya ng Senado. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Suportado rin ang liderato ng Kamara si Senator Win Gatchalian na tinawag na ring Acting Senate President. Ayon pa kay House Speaker Bo G.T., umaasa sila sa Kamara na magiging matagumpay ang paumulo ni Gatchalian sa gitna ng mga hamon. Isang big fish daw ang kabilang sa mga kakasuhan bukas ng Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Yan ang kinumpirma mismo ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa isang pumping station sa Quezon City. Hindi muna pinangalanan ng anyay malaking personalidad o kung ilan ang kabilang sa mga kakasuhan bukas. Pero muli niyang giniit na walang palalampasin kahit pa mga kalyado o kaanak. Tiniyak din ni Dizon na matibay ang isasampang kaso laban sa mga sangkot. Ihain ng Ombudsman ng mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Ang DPWH, simula nung umupo tayo nung September, walang tigil ang pakikipagtulungan sa DOJ at sa Ombudsman para mapanagot yung lahat ng dapat managot. Meron pang mga padating na kaso. No, hintayin nyo na lang kung sino kasi malaking isda din yan. Hintayin nyo na lang bukas. Sapit kang inaresto ang isang senior citizen ng pulis na nakakita niya sa kalsada sa Taguig. Sinabon naman ng hepe ng Napolcom ang pulis, lalo nang maungkat ang kanyang record. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Viral ngayon ang video na ito na nangyari sa Barangay Lower Bikutan, Taguig. Makikitang hinihila ng isang pulis ang driver ng puting utility van. Ano, nakamotor? Uy, yung senior na yan. Sir! Senior na yan. Arestado. Nang maibaba ng sasakyan ng driver, agad pinilipit ng pulis ang kamay ng driver para posasan. Pinaupo ito sa bangketa at iniwan muna ng pulis para kumuha ng posas. Kayo? Wala kayong nagawa? Wala nagawa? Ay, upo lang. Paano wala nagawa? Pinapat natin kami, Sir, tingin tubig. Makikitang malalim na ang paghinga ng nakatatanda. Maya-maya pa, bumalik ang pulis at pilit na pinusasan ng driver. Wala ka bang warrant of arrest? Wala kang warrant of arrest? Matapos mapusasan, agad hinila ang driver bago binitbit patungong presinto. Kwento naman ng 78 anyos na driver ng barangay na si Santiago Garcia. Pabalik na sana sila ng barangay nang makagitgitan nito ang isang kotse. At ang driver, ang pulis pala na nagpumilit magposas sa kanya. Dahil hindi ko hinihingi yung lisensya ko, hindi ko binigay. Ang sa akin na lang kumakapit na lang ako sa Manibela na hindi ako mahulog. Sabi sa akin, matanda ka, bastos ka, hindi mo ba ako nakikitang pulis ako? Sa kuha ng CCTV, nakapasok na ang van pero imbis na huminto, hindi nagbigay ang kotse dahilan para bagya itong mabangga ng van. Nagawa para magbiro ni Santiago sa pulis kung saan sumakay siya ng sasakyan at tila inabante ang sasakyan. Pero yan ay parang makadaanan na sa likod ng mga motorista. Ang kaso, ang tingin ng pulis, tatakas siya. Ano, nakamotor? Dito na nangyari ang viral video. Agad na nakarating sa Napolcom ang insidente at kanina lang iniharap ang sangkot na pulis na napag-alamang nakadestino sa PNP Region 4A. Depensa ng pulis. Pwede ko po ba sir na mabigyan ako ng due process prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident, the same po. Ito po yung mga police report. Sa kabila ng paliwanag, naglabas ng record ang Napolcom na may patong-patong din na violation na nagawa ang pulis. May awol record din ito at nagbura ng isang blotter. Are you the same Corporal Suan who was demoted in December 2019? Yes sir, yes sir.
Nakasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Kaya sabon ang inabot ni Corporal Simeon kay kalinisan dahil hindi rin pala binasahan ng Miranda rights ang inarestong senior citizen. Sa kabila niyan, hindi nagpaawat sa pagsagot ang pulis. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapugi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Kaya napilitan na siyang ilayo ng mga kabaro. Sa uli, isinailalim na ito sa under restrictive custody. Iniimbestigahan na siya ngayon para sa posibleng kasong ipapataw sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, pumanaw na sa edad na 75 ang Grammy Award-winning singer na si Peabo Bryson na sikat sa kanyang Disney hits. Ayon sa kanyang pamilya, pumanaw ang singer kahapon ilang araw matapos siyang ma-stroke. Si Peabo ang nasa likod ng Disney hits na Beauty and the Beast with Celine Dion at A Whole New World with Regina Belle. Sumikat din ang iba pa niyang kanta na If Ever You're in My Arms Again at Tonight I Celebrate My Love. Sa post naman ni Celine, inalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Peabo. Mananatili raw ang boses ng yumaong singer sa kanyang puso at ala-ala. Susunod, Senator Alan Peter Cayetano nanindigang siya pa rin ang legit na Senate President. At anti-political dynasty bill lusot na sa Kamara. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naninindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod yan ang tinawag niyang iligal na kudeta ng grupo ni na Senator Win Gatchalian. Pero tila triple whammy naman ang naging dagok sa senador ng araw na ito. May inihain din kasing reklamo laban sa kanya sa Senate Ethics Committee at sa Ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Yan ang iginit ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live matapos ang biglang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tinawag niya itong illegal na kudeta, lalo't hindi raw sumusunod sa saligang batas ang computation ng grupo ni na Senator Win Gatchalian para iluklok siya bilang bagong Senate President pro tempore. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Una nang sinabi ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakabuo ng 13 ang mga gustong palitan siya bilang Senate President. Wala rin daw sapat na basehan para magtalaga ng acting Senate President. Hindi po tayo nagre-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI ito. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo. Nakakapag-isip po ako. Nakakapagsalita po ako. Nag-iwan pa ng babala si Cayetano kay Gatchalian. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Tinabla rin ni Cayetano ang aligasyong sila ang nagdudulot ng pagkaantala sa trabaho ng Senado. Kasunod nito, nanawagan si SP Cayetano na mag-prayer vigil ang taong bayan sa Senado. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Bago ang naging sesyon kanina, isang freshman college student ang pumunta sa Senado at naghain ng ethics complaint laban kay Cayetano at sa mga kaalyado niyang senador sa mayorya. Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po nilang hidwaan sa pampolitikal.
Bukod sa ethics complaint, may isa ng paring reklamong obstruction of justice ombudsman laban kay Cayetano. Inihain naman niya ng grupong Tindig Pilipinas. Kaugnay ng umano'y pagtakas sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Damay rin sa complaint sina Senator Robin Padilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay ginawa nila, ay nagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. Continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim nito, hindi pwedeng sabay na tumakbo sa eleksyon sa iisang lungsod, lalawigan, bayan o distrito ang mga mag-asawa at mga kaanak hanggang sa second degree consanguinity o pagkakamag-anak. 267 na kongresista ang bumotong pabor sa panukalang ito ni House Speaker Bogie D at Congressman Sandro Marcos. Yun nga lang, may provision ito na pwedeng tumakbo ang magkakamag-anak basta magkakahiwalay ng level at lokalidad. Kaya gihit ng ilang kongresista, ganun pa rin. Wala pa rin nabago sa sistema. Huwag na po tayo maglokohan. Ang nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill. Ano ba talagang pinagbabawal natin? 2 Cayetano sa Senado, 2 Bilyar? Hindi po ito sapat. Pinaasa natin ang taong bayan na kaya natin wakasan ang dekadikadang pangungopong sa kapangyarihan ng iilang apelyido lamang. Susunod, Pinoy adaptation ng Korean medical drama na The Good Doctor, nagsimula na ang production. At Pilipin ng kandila nagawa sa dumi ng panda. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagsimula na ang production ng Pinoy version ng The Good Doctor. Yan ay matapos ang ilang buwan na immersion at paghahanda. In character na nga si Inigo as a Doc Dong na siyang bida sa highly anticipated Kapatid Show. Kwento ni Inigo, extra pressure rin sa kanya ang role ng doktor na may Savant Syndrome. Abangan ang The Good Doctor this year dito sa Kapatid Network. Exactly. I think it's about raising awareness, and syempre, I think for me, being as a kid, I was also asked by a lot of my teachers to have me checked up. But at the time, kasi it was not as open when I was younger, and I love that nowadays. It's something that is widely accepted. And that wraps up our Chikahan this Wednesday. Bukas ulit, ako po si Johnny Alipon. Para man sa ating pabawang Pampagood Night, may kakaibang at masarap na sangkap ang kandila sa China. Nakain mo yung kandila. Pasintabi po pero ginagamitan po ito ng dumi ng panda. Pinoproseso ang panda poop. Inihahalo ito sa plant-based powder at all-natural beeswax. Pagkatapos, sinuhulmaya na parang panda. Hindi lang pala kandila ang ginagawa sa panda poop. Ingredient din siya sa langis at pabango. Teka na, bakit? Kaya nga ba't walang paliwanag kung bakit bakit siya kailangan kasama dun sa ba't hindi panda hair or panda... Pero balikan natin yung sabi mo na masarap. So natikman mo na ba yung panda poop? Hindi. Pwede yung masarap ang amoy. Langhap sarap, di ba? Hindi ko kaya yung kasama siya sa pabango. Yung panda poop. Hindi, bakit mo gagawin kandila? Sabi nga ni Martina kanina, baka nga doon Tony, pakisagot naman si Sir Ed. Hindi namin alam kung bakit What's the point in making it a candle? I mean, because... mabango. Mabango. Langhap sarap kaya niya. Kasama sa pabango rin.
Na-curious tuloy ako. Walang ibang sa bahagi ng panda. Sorry. Ano? Hindi ka na naman nakapag-extra, nakalimot ka na naman. Kaway-kaway, hotel, kaway-kaway na naman po tayo. Yan po ang 30 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Adliga, walang iwanan, Frontline Connect.